Meron tayong bagong monitor ngayon at masasabi ko lang na ito na siguro yung perfect monitor para sa mga kagaya kong content creator. Ito yung BenQ MA270U 4K UHD monitor for MacBook Pro and MacBook Air. I actually have a lot of things about to say this, so tara, pag-usapan natin siya. Tulad nga na sinabi ko, no, this monitor is from BenQ. Ginawa talaga yan primarily for Apple MacBook users. Meron tong dalawang variants, no, merong 27 tsaka 32 inches. And for basic specs, meron siyang maximum resolution na 4K UHD, aspect ratio of 16:9, and refresh rate of 60 Hz. Itong sa akin, dahil nga hindi malaki yung table ko, pinili ko yung 27 inches lang. And sobrang happy ko sa kanya. To be honest, medyo extra excited ako nung dumating to sa akin. To the point na nung na-deliver na siya, in-unbox ko na siya at sinetup ko na siya agad. Madali lang naman siyang i-setup, no? Sobrang straightforward and sobrang hindi siya komplikado. Like kung first time mong magkakaroon ng monitor at ito yung monitor mo, don't worry kasi hindi ka maliligaw at hindi ka mahihirapan na i-setup siya. Hindi ko na naorasan yung sarili ko, no? Pero approximately wala pang isang oras nakatayo na siya dito. Tapos kinonect ko na agad yung laptop ko and yun na yun actually. Simple as 1, 2, 3 kumbaga. Now that it's being erected, pag-usapan natin yung design at saka build quality niya. Uulitin ko, no, na ginawa to primarily for Apple MacBook Pro and MacBook Air. And that explains kung bakit silver yung finish niya kasi nga para mag-match siya sa itsura ng mga MacBook. Sa totoo lang, ako fan ako ng black finish but this one right here is an exception. For me, sobrang angas at sobrang professional niyang tignan. Yung tipong pag nasa table mo na, sobrang cohesive tignan ng laptop tsaka ng monitor mo. And sa desk setup in general, ideal yun. Meron din siyang rubber pad dito sa base niya para maiwasan yung scratches kapag pinatong mo yung MacBook mo dito. Pero in my case, nagamit ko siya na patungan ng kung ano-anong maliliit na accessories. And wala lang, for me, parang nice touch pa rin siya. Adjustable din pala halos lahat dito sa monitor na to. Like pwede mo i-adjust yung height niya, pwede mo rin siyang i-tilt up and down, swivel left or right, and get this, pwede mo rin siyang i-rotate to portrait orientation. So depende na lang kung paano mo siya gagamitin, no? But in my case, traditional landscape lang tayo. Sa likod naman niya, kompleto din siya ng mga different ports. Meron siyang dalawang HDMI, 1 USB-A, and 2 USB-C ports. And then nandito yung power input niya. And believe me, more than good enough na yung mga yan. Take it from me na gumagamit ng laptop tsaka ng iPad. Dahil yes, you heard it right, compatible siya sa MacBook Pro, MacBook Air, and even iPads. Also, pwede rin yung Switch 2 kung meron kayo. Nevertheless, as far as compatibility is concerned, again and again, if you are a MacBook user or even an iPad user, this got you covered. Sa baba naman niya yung power button tsaka yung toggle switch for on-screen display menu. And sa totoo lang, sobrang useful nitong toggle switch na to. Kasi dahil dyan, very quickly, kaya mo nang i-access yung adjustments mo for brightness, volume, input, and other information. Ako, gamit na gamit ko yan sa totoo lang. Now, pag-usapan naman natin yung pinakabentahe nitong monitor na to, which is yung color display niya. Kasi dahil nga for MacBook siya, kiniklaim ni BenQ na Mac color display yung kayang i-project nito. And I can't agree more to that. Kasi marami na ako nagamit na monitors in the past na, pero iba yung kulay na binibigay sa akin nito. Gusto ko yung hindi siya oversaturated, hindi siya over-contrasty. Tamang-tama lang talaga yung timpla niya. Natural, vibrant, and most importantly, accurate. May mga scenario kasi dati na sa monitor ko maganda na yung kulay pero paglipat ko sa iPad ko, sa cellphone ko, iba na yung kulay. Pero dito, kung ano yung ine-edit ko, kung ano yung i-export ko, yun mismo yung magiging kulay niya even kapag nakapost na siya. Ganun siya ka-accurate. And again, para sa mga content creators na kagaya ko, that matters. Like for real. Ang saya lang kasi na at pwede mo nang tanggalin sa isipin mo yung kulay. Gets mo yun? Kasi ako dati, no, nag-edit ako, akala ko okay na yun. Pero kapag nirender ko na, kapag tapos na lahat, pangit pala yung kulay. Pero nung ginagamit ko na to, no, nakapag-focus ako sa ibang bagay kasi nga yung kulay, as far as kulay is concerned, okay na siya. Accurate talaga kumbaga. Not to mention na wala pa akong kinakalibrate or whatsoever dito Straight out of the box, maganda na talaga yung kulay niya. Also, I have to mention na medyo may pagka-matte din kasi yung screen niya. Kaya alam mo yun, ang ganda talagang tignan. Kaya kahit may ilaw or may glare na tumatama sa monitor, hindi siya ganun distracting or whatsoever. Dati kasi sa mga luma akong monitor, kailangan kong patayin yung mga ilaw sa studio para hindi ako ma-distract. Again, dito, hindi problema yun. Para sa mga hindi pa na nakakaalam na ako, sobrang hilig kong mag-color grade. Kaya can you imagine kapag problema mo yung kulay sa monitor mo, paano kung makakapag-color grade ng maayos nun? Kaya nga sabi ko sa umpisa pa lang ng video, perfect talaga tong monitor na to kasi nga sobrang hilig kong mag-color grade and dito, natulungan niya ako big time. Another thing that separates this monitor from others is meron siya nung tinatawag na Display Pilot 2. Ito yung app from BenQ mismo that lets you control the settings seamlessly. Like pwede mo i-adjust yung audio, yung brightness, yung scale resolution, and hindi lang basta-basta adjust. Kasi adjust in a way na in-sync yung volume and brightness ng monitor dun sa MacBook. Tapos pwede mo pang piliin kung anong device yung imamatch mo ng color. Like either MacBook,
iPad, or iPhone. Sobrang amazing nun kasi kunwari gusto mong i-preview yung makikita mismo sa iPhone 16 Pro. With the Display Pilot 2, pwede mong piliin yung specific phone na yon and instantly, ibibigay niya sa'yo yung preview with accurate colors na makikita mo sa phone na yon. Sobrang mind-blowing. In short, with the Display Pilot 2, no, agad-agad, mare-level up niya yung overall experience sa paggamit mo ng monitor na to with your MacBook Pro or MacBook Air. Literal na kung Apple fan ka, sobrang treat nito for you. I am telling you, sobrang ganda ng monitor na to. Actually, hindi ko alam kung paano ko pa siya i-hype, no? Kasi simula nung dumating to sa akin, na-improve niya big time yung overall productivity ko. Especially in the area of video editing. May mga from time to time na naglalaro ko dito gamit yung Switch 2 ko nga and solid pa rin yung experience. So again, no, kung mga Apple products yung usually ginagamit mo on a regular basis at naghahanap ka ng monitor para mas gumaan yung buhay mo kumbaga, tapos you don't want to spend so much, you gotta check out this monitor right here. By the way, no, kung gusto nyo palang matry ito first hand, pwede kayong pumunta sa Data Blitz High Street kasi meron silang sinetup doon na 27-inch na ganito na pwede nyong subukan. Punta lang kayo sa Data Blitz High Street or Glorieta. Again, I can't hype this enough, no, so I would recommend na pumunta kayo doon, bisitahin yun at itry nyo talaga siya first hand. Don't worry kasi sobrang bait ng mga staff doon at matutulungan talaga nila kayo as you decide kung para sa inyo talaga to or hindi. But believe me, kung Apple products nga yung ginagamit mo, bigger chance or high chance na perfect para sa ito. Yun lang muna for this video, no. Ako sobrang excited ko lang talaga na i-share sa inyo yung bago kong monitor. Sa sobrang ganda niya, no, tamad akong lumabas ng bahay, mas ganado ako na dito nag-i-edit at nagtatrabaho. And lagi nyo i-consider yun. Invest on things na makakatulong sa productivity nyo and at the same time, mapapaligaya kayo. Maraming salamat sa BenQ for my new monitor. But in any case, yun lang muna for now, no. Sana nag-enjoy at sana may napulot kayo kahit paano sa video na to. Again, maraming salamat to BenQ Philippines for sending me this new monitor. In any case, I am sure I wasn't able to cover everything, so let me know your thoughts in the comment section or we can connect on Instagram, Facebook, or on TikTok. But yun lang muna for now. Magtatrabaho pa ako. See you guys in the next video.